Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Minsan pa po, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na tayo ay mayroon ngayong araw na ito ng Martes. At ito na ang atin pong ikapitong araw ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga panauhin na muling nakikisa sa atin ngayong gabi. At kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Nag-aanyaya po kami na subaybayan po ninyo ang kabuuan ng ating pong mass indoctrination na isinasagawa, pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po naman ay 14 na araw lamang po na magkakasunod hanggang this coming Friday at sa susunod po naman na linggo mula Lunes hanggang Huwebes ang siya pong nalalabing mga araw ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Hesus. Minsan pa po, pinagkakaloob namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Gandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat po sa Panginoon at nakabalik kayong muli. Punta na tayo dun sa ating pag-aaralang paksa, ang pakikisamang utos ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Halimbawa, kami po, kayo, o yung mayroong balak umanib sa iglesia. Ano ang utos ng Diyos na pakikisama sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos? Magbasa po tayo agad sa 6:10 ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ito po'y salita ni Pablo sa mga unang Kristiyano, kaanib sa iglesia ng Diyos. Sabi niya, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, isa lang ang utos na pakikisama sa lahat ng tao. Lahat ng tao gagawa natin ng mabuti, lalo lang sa mga kasambahay ng pananampalataya. Ang pagkaunawa ng iba, sa iglesia nila gagamitin yung kabutihan, sa labas, yung mga kalaban nila, papatay nila. May mga iglesyang pumapatay ng mga taong wala sa kanilang relihiyon. Hindi na po yan, hindi na yan nakatago, nadyaryo yan eh. May mga tao, namimirwisyo, wala namang ginawa sa kanya yung kapwa niya. Meron, nag-aabang lang ng bus, sinagasaan ng van o ng truck, maraming napatay. Yung mga tao na yon na ang paniwala nila na nasa totoo silang relihiyon, pumapatay ng kapwa, hindi sa Diyos yung mga tao na yon, sa demonyo yon. Ang mga mamamatay tao, sa demonyo yung mga yan. 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ayon, lahat ng mamamatay tao sa demonyo, wala akong exception yan. Pag ang isang tao naturuang pumatay ng kapwa, na ang nagturo mismo yung relihiyon na yon sa demonyo yon. Tandaan nyo, huwag kayong padaya, mga kapatid. Lahat ng mamamatay tao sa demonyo, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nasa ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao. Kaya lahat ng mamamatay tao, anak ng demonyo, kapanalig ng demonyo yon, alagad ni Satanas, ayon sa Biblia. At ang masama,
pumapatay sila ng kapwa, iniisip nila na mabuti ginagawa nila. Kontra ang Panginoon Kristo. 16:2 ng Juan. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ayan, merong mga ganyang relihiyon. Tinuruan ng miyembrong pumatay. Kaya yung miyembrong pumapatay, akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Kaya ako sinasabi ko, kahit nakagalitan ako ng lahat ng tao, pagka mag-iiglesia rin lang kayo, ang aaniban yung iglesia, nag-uutos ng pagpatay, antikristo yan. Kalaban ni Kristo yan. Kasi ang sabi ng Biblia, si Kristo may sabi, palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, sabi niya sa mga Kristiyano nung una. Oo, tingnan niyo po sa screen. Dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo, aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Bakit sila natutong pumatay? Utos ng relihiyon nila. Diba? Meron pa ba kayong kilalang mga relihiyon na pumapatay talaga? Yan ang delikado sa relihiyon, mga kababayan. Kung hindi natin alam ang mga bagay na ito, akala mo, kung tignan mo, mga banal, kunyari, Kristo, Diyos, sila lang ang tunay, sila lang ang maliligtas. Maliligtas ba ang mga anak ng demonyo? Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Kaya ako naniniwala, ito personal kong paniniwala. Tama ang Panginoon Kristo. May mga iglesia talaga pumapatay ng kapwa-tao. Pagka hindi ka na nila kapareho o kaalyado, maaari kang mapirwisyo. Yan yung sinasabi ni Kristo. Merong mga relihiyong mamamatay tao, pinapayagan ang gumagawa ng masasamang bagay. Sa Roma, pakinggan nyo sa 1:32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Pinapayagan kasi, kaya namimihasa. Yan nababasa sa Biblia. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kababayan. Itinuturo ko lang po sa inyo ang mga pangyayari na hindi na hahalungkat. Lalo na kung makapangyarihan sila, hindi man mababalita pinaggagawa nilang mga krimen. Pero mabuti na lang nakakalusot yung iba. Nalalagay sa dyaryo. Andain nating dyaryong pwedeng ipakita. Na meron talagang mga relihiyong mamamatay tao. Napakarami po. Iba-ibang mga dyaryo. Pinapatunayan ko lang sa inyo, ang sinasabi ko hindi chismis. Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Gusto kong ituro sa inyo ang aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo sa mga aanib at kaanib sa iglesia, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Gagawan pala ng mabuti ang lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ang kahulugan nito, yung gagawin mong mabuti sa kasambahay mo sa pananampalataya, yun din ang gagawin mong mabuti sa lahat. Kahit hindi mo kasambahay sa pananampalataya. Yun ang kahulugan. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalo lang sa kasambahay sa pananampalataya. Pero yung mabuting gagawin mo sa kasambahay sa pananampalataya, yun din mismo ang mabuting gagawin mo sa lahat ng tao. At para maintindihan natin kung paano ang utos ng Diyos na pakikisama sa lahat ng tao, lalo lang sa kasambahay sa pananampalataya, ano ba ang pangunahing utos ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos sa iglesia ng Diyos?
Ang sabi po ng Biblia sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 14, ganito po ang nakasulat. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayan, maliwanag po. Sa ibabaw ng lahat ng bagay, sa ibabaw ng lahat ng utos, sa ibabaw ng lahat ng katwiran, dapat ang pangunahin pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Sabi sa Cebuano, ug labi ni ining mga butanga, managsulob kamo sa paghigugma, nga mao ang gapos sa pagkahingpit. Sa Ilocano, ket kang roonaan kadagitoy abanbanag, agkawes kayo iti ayat, isuti singgalot ti panakaananay. Yan. Tapos sa Kapampangan, maigit kareting hanggang bage, isulod yeing lugod, ayaing tali na ning pangasakdal. Sa Portuges, ang sabi, y sobre todo isto, que vestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sa Spanish, sobre todas estas cosas, revestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Ang pangunahin pong aral ni Kristo, pag-ibig mga kapatid. Yung pag-ibig, iuukol yon. Hindi po yun sasabihin, hindi yun isusulat, no? Hindi yun ilalagay sa placard. Yun po, iuukol ang pag-ibig. Ang unang-unang pag-uukulan ng pag-ibig ay ang Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, ang unang-unang pag-uukulan ng pag-ibig, ang Diyos. Kasi, yun ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ikalawa ay ang kapwa-tao. Basahin natin ang Mateo 22:36. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi naman po kailangan ng maraming paliwanag dyan Ang liwanag Nung may magtanong, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano kang papatay niyan? Paano mong ipapahintulot sa miyembro kung tunay talaga ang iglesia mo na pumatay ng hindi nyo miyembro? Ang kapwa nyo tao. Ang pangalawa pa lang pinakadakilang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tapos, yung kapwa lang ba iibigin mo gaya ng sarili? Punta tayo sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Hindi lang pala kapwa-tao mo na normal Pati kaaway mo pinapaibig kapwa mo kasi rin yun Tao rin yun, nilalang din ng Diyos yun kahit kaaway mo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin pa ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Aral po ni Kristo yan. Paano ba yung pag-ibig natin sa kaaway? No? Basahin natin ang 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit.
sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ayon. Yung palang utos na pag-ibig sa kaaway, magagawa pala no na tayo'y maging anak ng Ama sa Langit. Sapagkat yung Ama sa Langit, iniibig niya pati yung hindi kumikilala sa Kanya. Pinasisikat niya ang Kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan siya sa mga ganap at hindi ganap. Ganun ang Diyos, ano? Na pati yung hindi kumikilala, pati yung gumagawa ng masama, yung hindi sumusunod sa Kanya, minamahal niya rin. Kaya inuutos niya sa Kanyang mga anak sa iglesia ng Diyos na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Bakit? Sapagkat pinasisikat niya ang Kanyang araw sa masama at sa mabubuti, nagpapaulan siya sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ang katunayang utos po yan, basahin natin sa Lucas. Pati kaaway iibigin eh. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ganun ang Diyos eh. Pati yung mga hindi mapagpasalamat sa Kanya, yung mga masasama, mahal din niya. Kaya sabi niya sa mga anak niya sa iglesyang totoo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti. Kung ano yung gagawing mabuti sa loob ng iglesia, sa kasambahay ng pananampalataya, gagawin din nating mabuti sa mga kaaway natin sa pananampalataya. No? Kaaway natin personal. No? Taong hindi natin mga kakilala, gagawin natin. Eh kung yun nga ang kaaway mo, iibigin mo, yung kapitbahay mo pa hindi mo naman kaaway yata. At paano ang pag-ibig sa kaaway? Gagawa kayo ng mabuti, magpapahiram kayo. Pero mo, kaaway mo, papautangin mo pa. Eh sa ibang iglesia ba kaya? Yung kaaway nila, papautangin nila. Papatayin nga nila eh, paano papautangin yun? Oh. Ito pa ang isang paraan ng pag-ibig sa kaaway, mga kababayan. Sa Roma, ganito nakasulat. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Kita mo, ang pagmamahal pala sa kaaway, eh hindi lang bunganga, hindi lang daldal. Pagka yung kaaway mo, nakita mong nagugutom, pakainin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Paano mong papatayin ngayon ng kaaway mo? Eh, pinapaibig nga sa'yo eh. Utos pang pakainin mo eh, pagkagutom eh. Painumin mo pag uhaw. Pautangin mo pag nangangailangan. Bigyan mo pag humihingi. Basahin natin ang Mateo 5:42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan na ang sa iyo'y nangungutang. Tandaan nyo ito, utos sa ating mga Kristiyano, pakikisama sa kapwa-tao, pati sa kaaway. Pag-isip lang kayo mga kapatid. Yung kaaway, papakainin mo. Eh yung hindi mo kaaway, hindi mo papakainin pag gutom. Pagka yung hindi mo kaaway, nauuhaw, di mo ba papainumin? Pagka yung hindi mo kaaway, humihingi, bibigyan mo ba o hindi? Bibigyan mo. Pag yung hindi mo kaaway, nangungutang, panguutangin mo ba o hindi? Pautangin mo. Eh sabi ni Kristo, pati kaaway, papautangin mo rin eh. At hindi ka naaasa ng kapalit. Hindi na. Bakit? Ganun ang Ama sa langit. Pati yung taong hindi pa sumusunod sa Kanya, yung taong hindi kumikilala sa Kanya, ginagawa niya rin ng mabuti. Ganun ang Ama. Basahin uli natin ang Mateo 5:45.
upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ganun ang Diyos kung umibig eh. Pati yung masasama, pag nagpaulan siya, nauulanan din. Pag pinasikat niya ang araw niya, sumisikat din sa kanila. Ngayon, kung gusto nating maintindihan, malalim-lalim na bagay dyan, alin ba yung araw na pinasisikat ng Diyos sa mabubuti, pinasisikat din niya sa masama? Aling araw yon? 4 ng Malakias, versikulo 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran. Ayun. Meron pong tinatawag sa Biblia, araw ng katwiran. Yun ang araw ng Diyos. Hindi yun ang araw ng solar system. Ang araw ng solar system, yun literal na araw. Yung material na araw. Pero yung araw ng Diyos na pinasisikat niya sa masasama at saka sa mabubuti, yun po yung katwiran. Araw ng katwiran. The Son of Righteousness. Kaya, ang aral ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, pinapakita niya yon sa mabubuti. Pero pinapakita niya rin yun sa masama. Para nga yung masama, bumuti rin. Nagpapaulan siya sa ganap at saka sa hindi ganap. Ano naman yung ulan ng Diyos? Gis 12 ng Osias. Basahin natin. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsikapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Ang sabi diyan, magdala ng katwiran sa inyo. Ang Panginoon, pagdating niya, magdala ng katwiran. Mali po ang pagkakasalin diyan. Kung babasahin natin yan sa English at saka sa Hebrew na original, basahin po natin sa English. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground. For it is time to seek the Lord, till He come and rain righteousness upon you. Ayun, hanggang sa siya'y dumating at paulanan kayo ng katwiran. Kaya yung pagkakasalin sa Tagalog, mali po eh. Ang sabi ron, magdala ng katwiran. Kundi ang nakasulat talaga sa original, sa Hebreo, hanggang magpaulan siya ng katwiran sa inyo. Kaya yung po sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo, ang Diyos na mabait, nagpapasikat ng araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan sa ganap at hindi ganap. Yung araw po, araw ng katwiran. Yun namang ulan, ulan din ng katwiran. Pareho kasing kailangan ng halaman yan eh. Literally, yung araw at saka yung ulan, kailangan ng halaman. Tayong mga tao, parang halaman, nangangailangan ng init at lamig. Katwiran na simboliko ng ulan at katwiran na simboliko ng init ng araw na pinasisikat ng Diyos. Yan po ay utos ng Diyos sa atin na umibig sa kapwa-tao gaya ng sarili at como yung kaaway ay kapwa-tao rin, iibigin mo rin ang kaaway. Baka sabihin nyo, mahirap yata. Ay naku, mahirap po talaga. Biro mo yung kaaway mo, sinisiraan ka, papakainin mo pa. Yung kaaway mo na nag-iisip na gawang ka ng masama, idadalangin mo pa. Pero alam nyo mga kapatid, hindi naman po impertinente ang Diyos eh. Ang Diyos punong-puno ng logic at punong-puno ng katwiran. Punong-puno ng karunungan. Bakit niya iniuutos na ibigin ang kapwa pati kaaway? Kasi ang gusto niya, pati yung mga taong masasama na kaaway ng kanyang mga lingkod, madala niya, mailigtas niya. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya yun naman ang natutunan ng mga unang Kristiyano. Natutunan nila
magmahal sa kaaway, makisama sa kaaway, makisama sa hindi nila kasama sa iglesia, makisama sa kanilang mga kapwa-tao. 9:20 ng unang Korinto. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay, ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ganyan po ang Kristiyano. Sa lahat ng bagay, nakibagay ako sa lahat ng mga tao. Kaya wala kang taong ipupuwere. Gagawan mo lahat ng mabuti. Sa lahat ng paraan, sabi ni Pablo, nakibagay ako sa lahat ng tao upang sa lahat ng mga paraan, mailigtas ko ang ilan. Bakit tayo makikisama sa kapwa-tao kung tayo'y kaanib sa iglesia? Kaya tayo makikisama, gagawa ng mabuti, iibig sa kapwa, iibig sa kaaway, para mahikayat natin sa Diyos. Yon, kapatid. Mamahalin mo asawa mo, mamahalin mo ang tatay mo, ang nanay mo. Kung ikaw ay kaanib sa iglesia, mamahalin mo kapitbahay mo, gagawan mo sila ng mabuti. Pagka meron ka rin lang itutulong mo. Pagka may papautang ka, pautangin mo. At ikaaway, pautangin, sabi ng Biblia. At kung meron kang maitutulong, tulungan mo. Ang lahat ng kapwa mo tao, gawan mo ng mabuti dahil sa intensyon ng Diyos na pati yung mga taong masasama, masikatan ng araw ng Diyos ng katwiran, maulanan ng kabutihan ng Diyos na katwiran, at mahikayat sila para rin sila maligtas. Kasi yun ang kalooban ng Ama sa Langit. 2:4 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos ang may ibig. Lahat ng tao maligtas. Kaya nga, kung gusto rin natin yung gusto ng Diyos, makikisama ka ng matuwid. Hindi ka magiging palaaway. Hindi ka magiging bastos sa kapitbahay mo. Hindi ka magiging kontrapelo. Hindi ka magiging galit sa mundo. Merong mga tao, alam mo, no? Sa karanasan ko po, kakausapin mo lang, nakasimangot. Parang hindi mo naman kilala, hindi ka naman kilala. Parang galit agad. Kaya nga nung napunta ako dito sa Brazil, na-appreciate ko yung kanilang ugali rito eh. Dito kahit hindi ka nila kilala, naglalakad ka sa daan, sasabihin sa'yo, good morning, good afternoon. Sa kanilang wika, bon dia, boa tarde, no? Como vai, kamusta? Kahit di ka nila kilala, nasa lubong ka lang nila. Kung minsan mayroong mga tao, no? Excuse me po, bakit? Anong tuma? Parang kung makipag-usap sa kapwa, ang trato sa kapwa ay kaawa, hindi marunong umiti. Kaya ako, minsan meron akong, naglalakad akong ganon. Meron akong nadaan ng restaurant. Nakangiti yung hindi naman ako talaga kakain kung nakangiti, pasok po kayo, sabi. Pumasok ako, humingi ako ng kape. Kahit di gustong kumain. Iba yung may ngiti ka sa kapwa Yung wala kang galit, meron tao, kahit di niya kilala, parang galit siya. Kahit di niya kilala merong ganun Kayo alam niyo ibig kong sabihin, mga kababayan Meron tao galit sa mundo, kahit sino kaharap. Meron nga, ang asawa niya, kung kausapin niya, parang demonyo
Kung ang anak niya, kung kausapin niya, parang kaaway niya eh. Hindi ganun ang Kristiyano. Matuto tayong umiti. Matuto tayong mag-consider sa kapwa. Let us welcome everybody in our lives. Kasi utos ng Diyos, unang-una, iibig ka sa Diyos. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang ikalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at iibigin mo pati ang iyong kaaway. Ito ang turo ni Kristo. Palagay nyo, pag ganito ang aral, may patayan pa ba? Pag ganito aral, ba't may patayan? Kasi may mga reliyon, di ganyan ang turo Kanya-kanyang turo. Inimbentong mga turo, wala sa Biblia. Sapat naman yung nasa Biblia para gumawa tayo ng kabutihan Pati nga sa ating kaaway, gagawa ka ng kabutihan Lalo na yung asawa mo. Di ba yun ang logic? Kung ang kaaway mo, ibigin mo, lalong iibigin mo asawa mo. Kung ang kaaway mo, ibigin mo, lalo yung kamag-anak mo, yung biyenan mo, yung anak mo, yung tiyuhin mo. Meron pa bang matitirang hindi mo iibigin Kaaway mo na nga, pinapaibig pa sa'yo. Yan ang aral na dapat nating maintindihan, mga kababayan. Na hindi itinuturo ng ibang iglesia. Ang itinuturo, pagkaaway mo, patayin mo, pasabugin mo, bombayin mo. No? Ako kung tayo lang ay may kapangyarihan para yung mga yan pagdadamputin at ikulong sa impyerno, mababawasan ng violence sa mundo. Mababawasan ng karahasan sa mundo. Kasi kung ang maghahari, yung aral ni Kristo, wala namang Kristiyanong papatay ng kapwa-tao Walang Kristiyanong mananakit ng kapwa-tao. Walang Kristiyanong magnanakaw sa kapwa-tao. Pero ba namang iniibig mo, nanakawan mo? O kaya yung asawa re-rapin mo. Kung iniibig mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo, gusto mo ba na yung asawa mo rapin? Ayaw mo. Re-rapin mo ba yung asawa ng kapwa-tao mo na iniibig mong gaya ng iyong sarili? Hindi mangyayari yun. Bakit? Iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo Ayaw mong malason. Huwag mong lalasunin yung kapwa mo. Nung araw, natuklasan ko yan doon sa Pampanga doon sa Gasap. Meron tayong kapatid doon. Meron 3 linggo ang ampalaya, piso lang 1 kilo. Yung ampalaya niya ay malalaki na. Nung biglang-bigla, tumaas yung ampalaya. Naging 3 piso 1 kilo. Tumaas ng 3 doble. Sabi ko dun sa kapatid na sinding, anihin mo ngayon. Mahal ngayon kasi araw-araw ay nasa palengke ako. Nagtitinda kami para kumita ako at maipangaral ko ebanghelyo. Alam yan ng mga kapampangang kapatid. Nung nandoon ako, naghahanap buhay ako para makapangaral, para masustinihan yung pangangailangan namin. Araw-araw ko nasa palengke. Paglusong ko dun sa palengke, nakita ko, biglang-bigla nagmahal ang ampalaya. Punta ako sa kapatid na sinding. Na sinding yung palaya mo, mahal ngayon. Pitasin mo na, lalaki Sabi niya, kapatad, malyari. Bakit? Malyari. Pangaragulda na rin ang palaya mo. Kabomba-bomba ako panapon, malason na rin tao. Kabobomba niya lang daw nung ampalaya, baka malason mga tao magkakasakit. Sabi ko, napakagandang budhi ng kapwa. No? Meron kahit may lason, papalamon sa'yo Mamatay ka, manigas ka, wala silang pakialam. Pero kung Kristiyano ka, kagaya ni kapatid na sinding doon sa Gasak, natatandaan ko Ako, paniwala ko, makakarating sa langit yun Yung matanda na yun Maganda ang budhi sa kapwa. Kahit hindi siya tumubo, kahit malugi siya, kumo kabobomba-bomba lang daw nung ampalaya niya, hindi niya gustong itinda. Merong mga tao ngayon kahit alam niya nang makakasama sa kapwa niya, basta't dahil sa pera, okay lang tayo ba, kung Kristiyano tayo, mga kapatid, ganun ba dapat? Kahit hindi alam nung kapwa mo, yung konsensya mo ba, hindi ba alam? Basahin natin ang gawa ng mga apostol. 24:16.
Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Kung mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa, dapat ang budhi natin walang kapaslangan sa Diyos at sa tao. Ang ibig sabihin ng walang kapaslangan, wala kang budhing laban sa kapwa mo. Wala kang budhing may puot sa kapwa mo. Wala kang budhing may tanim na galit sa kapwa mo. Kung iniibig mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, hindi ka mag-iisip ng masama sa iyong sarili, hindi ka rin mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Hindi ba napakagandang aral nito? Bakit ang mga iglesia ngayon nagpapatayan? Bakit ang mga iglesia ngayon, sasabihin nila, eto si Soriano nakikialam. Anong nakikialam? Sinasabi ko lang yung totoo. Dahil yun ang nasa Biblia. Gusto naman ng Diyos, ibulgar lahat ng kawalangyaan na yan eh. Utos ng Diyos yun eh. 58:1 ng Isayas. Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Utos ng Diyos yun sa mga ngaral. Umiyaw ka ng malakas, huwag ka magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Yang lahat ng kawalangyaan, dapat ipinapahayag yan para ang bayan ng Diyos huwag gumawa ng ganyan. Yung iglesyang sa Diyos, hindi gagawa niyan kasi ipinapahayag nga yan para huwag gawin. Alam niyo mga kapatid, napagkakamalan lang ako nang aatake raw ako. Hindi ako nang aatake. Itinatanyag ko lang yung salita ng Panginoon. Mag-ingat kayo mga kababayan, huwag na huwag kayong aanib. Kaya ko lang ito binabanggit para maipakita sa inyo kung ano ba yung tama at ano ba yung mali. Kasi kailangan nating malaman yung tama at malaman yung mali para wag tayong mabiktima ng mali. Ang tama sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, gagawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Pero yung gagawin mo sa kasambahay na mabuti, gagawin mo sa lahat. Ano ba yung mabuti? Mga kapatid, nagagawin natin sa lahat ng tao. Gagawin yung pag-ibig, yung mabuti. Anong gagawin? Hindi bubungangain, hindi dadaldal. Hindi sa bunganga, gagawin. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, samantalang tayo may pagkakataon. Alin ba yung mabuti? 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayon, ang gagawin natin yung kautusan. Alin yung kautusan? Yun ang wika'y banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang mabuti para sa Diyos na ipinagagawa niya sa atin, sa ating kapwa, lahat ng kapwa gagawan natin ng mabuti. Pati kaaway gagawan mo ng mabuti. Alin yun? Yung utos. Ano ba utos? Ang utos, pakanin mo nagugutom. Painumin mo nauuhaw. Pakanin mo ang kaaway. Painumin mo ang kaaway. Ang utos, mahalin mo yung kapwa mo tao gaya ng sarili mo. Ayaw mong nakawan, huwag kang magnanakaw. Ayaw mong masigawan, huwag kang maninigaw. Ayaw mong masiraan, huwag kang maninira. Ayaw mong ikaw ay ang asawa mo'y pinapakialaman, huwag mong papakialaman yung asawa ng kapwa mo. Ayaw mong pinagmamalupitan yung iyong anak, huwag mong pagmamalupitan yung anak ng may anak. Hindi ba ganun ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, mga kapatid? Basahin natin ang Mateo 7, versikulo 12. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Ang ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo,
Yun din ang gawin nyo sa kanila, sabi ng Biblia, sabi ni Kristo. Yan yung tinatawag sa eskwela na golden rule eh. Do unto others what you would like others to do unto you. O kaya sa isang paraan, do not do unto others what you do not like others to do unto you. Maliwanag yon. Gusto mong mahalin, magmahal ka. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong tumanggap, magbigay ka. Diba? Gusto mong ikaw ay tiisin, magtiis ka rin. No? Basahin natin ang Efeso 4:32, mga kapatid. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Utos yan sa iglesia. Yang utos sa iglesia, gagawin din natin yan sa labas. Gagawin natin ang mabuti o ang utos sa lahat ng tao, sabi ng Biblia. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Yung magandang loob, kapatid, ang kahulugan nun, yung hindi maramot. Bawa, magandang loob ka, meron kang magandang loob sa isang tao. Nagluto ka halimbawa ng tinola. Hindi ba pag magandang loob ka kahit isang tasa lang na tinola binigyan mo yung taong gusto mong gawaan ng magandang loob, di ba? Merong ganun na merong tao, nagmamagandang loob, kung bibigyan niya nga yung ulam yung kanyang kapwa ang pipiliin mo pa pagka magandang loob ka Halimbawa, nagtinola ka ng manok, ang pipiliin mo pa yung malaman. Hindi pwede kasi sabihin na magandang loob na ang kinuha mo, yung paa, yung ulo, saka yung leeg, yun ang binigay mo sa kapwa mo. Hindi magandang loob yun, maramot na loob yun. Yung magandang loob, ang tawag sa English dyan, yung be kind one to another, tender-hearted. Ang magandang loob, yung bukas ang kalooban mo. Magbigay ka yung may kagandahang loob. Tapos, ang sabi sa Biblia, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin. Alam nyo, yung habag, mga kapatid, isa sa mga pinakamahalagang aral ni Kristo, yung habag. Yung pagiging maawain o mahabagin. Puntahan natin sa Mateo. Kapitulo 5, ang sabi ng Panginoong Hesus ay ganito, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kanyo, meron tayong may pakinabang tayo pag sumunod tayo sa utos Pagka mahabagin tayo, kahahabagan din tayo ng Diyos. Pagka nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo kung babalikan natin yung 4:32. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tingnan ninyo mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, ipinapatupad po namin ito. Yung pagpapatawaran. Kasi yun ay pagiging mahabagin. Na yung kapwa mo, yung kapatid mo nagkasala sa'yo, kung mahabagin ka o maawain ka, magpapatawad ka Ang sabi ni Kristo sa 6:14, Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya po sa iglesia ang totoo, may patawaran. Hindi po dimandahan. Ito ang pagkakaiba namin sa ibang iglesia. Sa iglesia ng Diyos, bawal po sa amin ang magdimandahan. Ang utos kasi, magpapatawaran.
Pag ipapatawad ninyo ang kanilang kasalanan sa mga tao, papatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi nyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya obligasyon po sa iglesia, sa pakikisama, sa paggawa ng mabuti, sa pag-ibig sa kapatid, papatawarin natin ang isa't isa. Magpapatawaran tayo. Bawal yung nagdidimandahan tayo. Hindi ho namin kinukonsintihan. Pag ang dalawang miyembro sa iglesyang ito nagdimandahan, titiwalag namin pareho. Bakit? Bawal po yun eh. Unang Korinto 6, versikulo 4. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, di yata't wala baga sa inyo na isa man marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya? Ayan, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa iglesia nung una, kung meron kayong usapin ukol sa bagay sa buhay na ito, halimbawa, ukol sa lupa, o kaya sa boundary ng lupa, o kaya may usapin kayo tungkol sa bahay, o kaya may usapin kayo tungkol sa pera na hindi nakakabayad yung kapatid, o may usapin kayo tungkol sa anumang bagay. Sabi ni Pablo, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Pupunta ka ba dun sa huwes na hindi naman kaanib sa iglesia? Papahatol ka sa huwes. Ididimanda mo kapatid mo? Sabi sa Biblia, sa 5, sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano? Wala baga sa inyo na isa mang marunong na makakapagpayo sa kanyang mga kapatid, kundi ang kapatid nakikipag-usapin, nagdidimanda laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Bawal po yan sa iglesia ng Diyos. Na tayo, nasa iglesia, may aral tayo ng Diyos, may aral na magpatawaran, may aral na magtiisan, magmagandang loob sa isa't isa. Tapos ang gagawin mo, magdidimanda ka. E tinayin nyo, Katoliko nagdimanda, Katoliko dinimanda. Katoliko yung piskal, Katoliko rin yung huwes. Nilagyan yung piskal, nilagyan yung huwes, natalo yung dapat manalo. E Katoliko sila lahat. Ganun ba gagawin natin sa iglesia ng Diyos? Tayo-tayo mag-aaway-away, tayo-tayo magdidimandahan, kailangan malutas ng aral. Ang aral ni Kristo ang makakalutas. Wala bang makakapagpayong sino man, kundi ang kapatid nagpaparoon sa mga harapan ng hindi sumasampalataya, nakikipag-usapin laban sa kapatid. Kaya isang aral po yan, gusto kong matandaan ninyo, pag naanib kayo sa iglesia, hindi na po tayo pwedeng magdimandahang magkakapatid. Kung meron tayong usapin, lulutasin natin sa pamamagitan ng aral ni Kristo. At para malutas yan, ang pangunahin dyan, pag-ibig. Yung pagiging magandang loob, mahabagin sa kapatid. Hindi lang sa kapatid, pati sa kapwa-tao. Mahabagin, mapagpatawad, mapagbigay, mapagtiis. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa unang Korinto, balikan natin ang kapitulo 6 ng unang Korinto, versikulo 6. Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Salita po ng Diyos yan.
Isang pagkukulang ang kayo-kayo magkaroon ng usapin o dimandahan. Ano utos? Bakit hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? At hindi na kayo bagkus padaya kung kapatid mo, palagay mo nadaya ka, 100 piso. O kaya nagawan ka ng kasalanan, hindi naman mabigat. Hindi ka ba pwedeng magpatawad? Tiisin mo na lang yung kalikuan ng kapatid. Hindi ba si Pedro nagkasala? Apostol yun. Ipinagkaila si Kristo. Pinatawad ni Kristo yun eh. Ang mga unang Kristiyano, nagkakasala rin, hindi mabibigat na kasalanan. Pero pinapatawad. Pagtitiis ka na lang, titiisin mo yung kapatid, nagkamali, nakasigaw, o kaya nagkamali ng isip, o kaya hindi ka nabati, magtitiis ka na lang. Hindi para mag-away, tapos magdimandahan. Kung meron tayong usapin ukol sa buhay na ito, ang sabi ni Pablo, maghanap tayo ng solusyon. Wala bang isa sa inyo man lang na makakapagpayo sa kanyang kapatid? Kaya ang sa iglesia, ano yan nagpapayuhan yan May pagpapayuhan, 55:14 ng awit. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos na sinasabi sa Biblia? 3:15 ng Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, tayo'y maligayang nagpapayuhang magkakasama. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa iglesia, tinuturuan tayo ng pagkakaisa. Yung magkakaakbay, ang ibig sabihin nun, magkakaisa Hindi naman tayo pwedeng lumakad kung 1,000 tayo, magkakaakbay tayo. Walang daan nakakasya tayo ron. Tayo ikay nagpapayuhang magkakasama. Lumalakad tayong magkakaakbay. Ang ibig sabihin ng magkakaakbay, magkakaisang damdamin, magkakaisang puso. 1:10 ng unang Korinto. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ayon, ang utos sa magkakapatid, huwag magkakaroon sa inyo ng pagkakabahabahagi, kampi-kampi, bawal yon. Mga lubos kayo sa isa lamang na pag-iisip at isa lamang paghatol. Yung sinasabi ni Pablo, malubos kayo sa isa lamang pag-iisip, sa isa lamang paghatol, Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun, magkaisa kayo ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, ang liwa-liwanag, Filipos 1:27, tandaan nyo mga kapatid, kayo'y magtitibay sa isang espiritu, magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagkakaisa natin, aral. Kasi sa tunay na iglesia ng Biblia, ang pangunahing aral ay pag-ibig. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapwa, sa kapatiran, at sa lahat ng tao. Hindi sa kapatiran lang, hindi kagaya ng iba iglesia, mahal lang nila sila-sila. Pero yung mga tagalabas, yung mga kaaway nila, hindi na nila mahal. Kaya nga pinapatay, ginigipit. No?
ang utos po sa Biblia, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Maliwanag po, gagawa ng mabuti sa lahat. At yung paggawa ng mabuti, yun po yung pagsunod sa utos. Ang mabuti ay ang utos. Ang utos ay banal, ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Anong utos? Yung pag-ibig. Pangunahin yun. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Iibigin mo ang iyong kaaway. Magpapautang ka sa nangungutang kung mayroong ka rin lang. At magbibigay ka sa humihingi kung mayroong ka. Halimbawa, ganito ang sabi ni Santiago. Santiago sa 2:15, ganito ating mababasa. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magagpainit at magagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Ano pakinabang doon? Sinabi mo sa kapatid mo, magpakabusog ka, magpainit ka. Hindi mo naman binibigyan ng kumot. Hindi mo naman binibigyan ng pagkain. Ano pakinabang doon? Kaya ang sabi doon sa 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, ano dapat mong gawin? Abede yung hubad paramitin mo. At yung walang kakainin pakainin mo, tulungan mo. Yun po ang aral ng pag-ibig sa magkakapatid sa iglesia. Kaya dito, ikinagagalak at ikinararangal kong sabihin sa inyo, ngayong nakikinig kayo buong Pilipinas at buong mundo, sa iglesyang ito walang pulubi kahit isa. Wala po kaming kapatid na nagpapalimo sa daan. Pag alam namin ang kapatid pulubi, walang makakain, meron kaming bahay ampunan. Diyan sa Apalit. Meron po tayong bahay ampunan sa Mindanao, sa Bisaya, sa Quezon City, sa Laguna. Yung mga matatanda na wala, tinakwil na ng kamag-anak, pinabayaan na ng mga anak, inaalagaan po natin. Yung mga batang iniiwan sa mga CR, yung mga batang iniiwan sa ospital, kinukup po natin. Kahit hindi natin karelihiyon, kahit sino pa, diyan sa ating eskwela, diyan sa Apalit at saka sa Caloocan, kahit Iglesia ni Cristo, nakakapag-enroll, walang bayad. Libre lahat, pati uniforme, pati pagkain, pati libro, pati computer, libre po lahat sa La Verdad Christian School. Yan ay mga gawa ng pag-ibig sa kapwa. At hindi yan po pwede na yan i-deny pa. Kahit siraan kami ng siraan, marami pong mga nakakakita ng ginagawa namin, hindi naman namin ipinagmamapuri. Ginagawa lang namin ito para ipakita sa inyo na ang aral ng Diyos, iibig ka sa kapwa. Pakinggan nyo itong sinasabi ng mga taong ito na nagkamit ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos. Problemado noon si Ginang Pia Malyari kung saang pribadong eskwelahan niya papag-aarali ng anak na si Jehan dahil sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Isang Muslim at taga-Hulo-Sulu, si Ginang Malyari. Akala niya noon hindi tumatanggap ng hindi miyembro ng Members Church of God International o MCGI ang La Verdad Christian School. Hanggang sa napatunayan niya na mali pala ang sinasabi ng ibang tao at nagustuhan niya ang disiplinang ipinatutupad ng eskwelahan. Para sa puso at isip ko, number 1, La Verdad. Kasi lalo pang bumabait yung mga kabataan, lalo pa siya bumait. Para naman kay Love Jess Kem Collis, pa sa karunungan sa eskwelahan ng kanyang natutuhan sa 4 na taon niyang pamamalagi sa La Verdad. Babaunin niya raw ito sa pagpursige niya sa kursong architecture sa isang universidad sa Maynila. There's many valuable life lessons na nakukuha mo from the teachers and not just the lessons that you need for academics. Ayon naman sa mami ni Love Jess Kem, malaking tulong sa katulad niyang single parent
ang scholarship program ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Fair, it's open for everybody, and talagang yung heart nila to help others. Very proud kami na pumasok dito yung anak ko. Sa pagkatapos ng 279 na scholar na kasama sa unang batch ng K-12 program ng pamahalaan, nakita ng Department of Education ang potensyal ng eskwelahan na makapag-produce ng mga kabataang mag-aahon sa kanilang mga magulang sa kahirapan at magbabago sa kanilang buhay. Ang La Verdad Christian School nasa mapa na nasa record na ng Division of Pampanga as one of our best schools, even in the regional and even in the national. I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the same award that I gave to our public schools. We counted the number of winnings and we gave them the achievement award. And I'm sure if we count all the winnings that you had yesterday, you will be rank 1. Binigyan din naman ng founding chairman ng eskwelahan na si Brother Eli Soriano at presidente nitong si Dr. Daniel Razon sa mga estudyante ang importansya ng pagiging humble at grateful sa may lalang upang pumalaot pa sa kanilang mithiin sa buhay. Una niyong pag-aralan ng tumanaw ng utang na loob. Una sa Diyos, ikalawa sa mga nagpalaki sa inyo. Ikatlo, sa tinatawag nating pangalawang magulang sa eskwela, ang ating mga guro, our mentors. Saan man tayo makarating, anuman ang kaalamang ating makuha sa buhay na ito, ay maisip natin, hindi natin ito dapat na ipagmalaki. Hindi natin ito dapat na ipagyabang. Kung hindi, ang ating maalala sa tuwina ay mayroong nagbibigay sa atin ito. Ngayong araw idinaos ang graduation rites ng LVCC sa Caloocan Branch kung saan isa sa mga ito si Princess Bautista na anak ng isang magsasaka at may 6 na mga kapatid. Aniya natupad na ang isa sa kanyang mga pangarap na makatapos ng kolehiyo. Ito ay sa tulong ng libreng education program ng La Verdad Christian College. Para ito sa mga kabataang mahihirap ngunit determinadong makatapos ng pag-aaral. Wala po silang kakayahan na paaralin po ako sa college po. Kaya salamat po sa Diyos kasi may isang institusyon na nagbibigay ng libre sa katulad namin gustong mag-aral. Sa ilalim ng programa ng LVCC, walang babayaran tuition ang mga estudyante, maging sa kanilang mga uniforme at libro. Libre din ang kanilang pagkain sa mga oras na sila ay nasa paaralan. Kanina pa nauhing pandangal sa graduation rites ang batikang abogado na si Attorney George Erwin Garcia. Aniya, saludo siya sa mga mabubuting asal na itinuturo ng paaralang ito sa mga kabataan. Pinaka mapalad kayo sa lahat sapagkat hindi lamang dahil sa kayo ay nabigyan ng libreng pag-aaral, mas ibig sabihin na-develop ang inyong pagiging pagkatao, ang inyong pagmamahal sa Panginoon Diyos at pagiging isang tunay na Pilipino. Ang La Verdad ay tinatag ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon noong 1999. Kaya namin ipinakikita ito, mga kapatid. Hikayatin kayo na kung susunod tayo sa aral ng Diyos, magiging magandang loob tayo sa kapwa. Kung meron tayong pag-ibig, matuto tayong magmalasakit sa kapwa kahit hindi natin kapatid sa iglesia. Kahit nasa labas ng iglesia, matututo tayong magpatawad, matututo tayong magmalasakit, magbigay, magpautang, gumawa ng mabuti, pati sa ating mga kaaway. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ang iglesia po, hindi salot ng lipunan. Maraming iglesia ngayon, salot ng lipunan. Imbis makatulong sa gobyerno, nakakagulo pa. Meron kasing relihiyong ganun eh. Imbis magpakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, ang ginagawa, yung mga tao nila tuturuan na lumaban sa gobyerno, mag-rally, kung ano-anong mga gulong ginagawa. Eh tayo mga kapatid, huwag tayong ganun. Kasi lagi natin tatandaan, ang unang-unang utos, iibigin ng Diyos. Ang ikalawa, iibigin ng kapwa. Gagawa ng mabuti. Paano kang manggugulo? Paano kang papatay? Paano kang
mag-aagrabyado, paano mong gigipitin ng kapwa mo tao? Ididimanda mo ng hindi naman totoo. At tapos gagawaan mo ng masama ang iyong kapwa. Mga kapatid, alam nyo, kung nag-iisip lang po kayo, may iglesyang totoo sa Biblia na papatunayan sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa daldal. Hindi lang daldal. Yung sinasabi ng Diyos, ginagawa yon, hindi idinadaldal lang yon. Sabi ni San Juan, sa unang Juan 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pag-ibig po, hindi dinadaldal, hindi sinasabi. Ang pag-ibig, ginagawa, sabi ng aral ng Diyos, mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang tunay na pag-ibig na i-demonstrate sa pamamagitan ng gawa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kaaway. Kasi lahat ng mabuting gagawin natin sa kapatid, obligasyon din nating gawin sa ating kapwa-tao na hindi natin kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, gagawa kayo ng mabuti sa lahat. Yung mabuti, ginagawa yun para sa lahat. Lalong-lalo lang sa kasambahay ng pananampalataya. Extra sa kapatid sa iglesia, ang mabuting gagawin mo. No? Pero yung mabuting gagawin mo sa kapatid, kailangan pati sa tagalabas, pati sa kaaway, gagawin din natin yon, mga kapatid. Kasi ganun ang Diyos. Pinapaulanan niya yung mga matutuwid, pinapaulanan niya yung masasama. Pinapasikat niya ang araw niya sa mga matutuwid, pinapasikat niya rin sa masasama. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagmahal. Kahit doon sa mga hindi kumikilala sa Kanya, mahal pa rin niya para kung maintindihan nila, magbalik loob sila sa Diyos. Yun din naman ang turo sa atin. Makikisama tayo ng mabuti sa lahat ng kapwa-tao, pati sa kaaway, para madala natin sila sa Diyos. Sabi ni Pablo, sa lahat ng bagay, nakibagay ako sa lahat ng tao, upang sa lahat ng paraan, mailigtas ko ang ilan. Tandaan nyo, mayroon pong layunin ang kapatiran sa iglesia ng Diyos. Ang pangunahin nating layunin, maakay ang kapwa sa Diyos, hindi sa kampi-kampi, hindi sa pagpatay, hindi sa pagmamahal lang sa sarili. Hindi. Ang pangunahin natin layunin, maakay ang kapwa-tao sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sa mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng bagay, nakibagay ako sa lahat ng tao. Lahat ng tao, pinakibagayan niya. Upang sa lahat ng paraan, mailigtas ko ang ilan. Ang ating layunin, mailigtas ang kapwa-tao. Kahit yung pinakamasamang taong kilala mo, kahit yung pinakamasamang asawa mo, kahit yung pinakamasamang anak mo, huwag tayo munang maghahatol. Bigyan natin sila ng pagkakataong makarinig ng aral ng Diyos, baka sakaling magbago sila at mailigtas natin sila. Yan po ang aral ng Panginoong Hesus sa iglesia. Gagawa ng mabuti ang lahat ng tao. Ngayon, yung pag-ibig na itinuturo ni Kristo, paano po yun, mga kapatid? Basahin natin ang 13:4 ng unang Korinto. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayon. Ang pag-ibig, hindi matigas ang loob, madaling mapahinuhod. Pag may humihingi ng awa, naawa. Pag may humihingi ng tawad, naaawa. Kasi iibig ka sa Diyos, ang una, at pangalawa, iibig ka sa kapwa mo tao, sa kapatid, sa kapwa, sa kaaway.
Pag may pag-ibig ka, mapagpahinuhod ka. Madali kang maglubag. Hindi ka matigas ang loob. Tapos, anong kasunod? At magandang loob. Ayun, yung magandang kalooban, bukas loob sa kapwa. Kung may humihingi, nagbibigay. Kung may umuutang, nagpapautang kung kaya rin lang niya. Tapos, Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. ang pag-ibig hindi naiinggit, hindi nananaghili na naiinggit ka sa kapwa o naiinggit ka sa kapatid mo. Bakit ka nanay, ako na lang na ako, inuutusan mo. Ba't di mo utusan yung kuya ko? Merong ganun nananaghili. Kung meron kang pag-ibig, hindi ka mananaghili. Tapos, Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. hindi nagmamapuri na para bang siya ang tama lagi, siya ang pinaka-correct, siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamarunong. Yung may pag-ibig, hindi mapagmapuri yun. Tapos, Hindi mapagpalalo. ayun, ang pag-ibig hindi mapagpalalo. Kung meron tayo nung pag-ibig na turo ng Diyos, na ang tawag sa Grego ay agape, yung pag-ibig hindi mapagpalalo yun, hindi mayabang. Meron tao, luklukan ng yabang Napakayayabang, magsalita, mayabang, umasta, mayabang. Kung may pag-ibig tayo, mawawala yung yabang. Tuloy. Hindi nag-uugaling mahalay. Ayun, ang pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Halimbawa, babae, dalaga, hindi mo cha-chancingan na meron ganun nambubunggo. Meron ganun matanda rin, meron pa, ganun pa Matanda na nambubunggo pa ng suso o nanghihipo ng puwet. Meron ganun Ang pag-ibig, kung may pag-ibig tayo sa kapatid nating dalaga o may asawa, hindi nag-uugaling mahalay. Pagkatapos, Hindi hinahanap ang kaniyang sarili. ang pag-ibig, hindi mo hinahanap ang sarili mo. Ba't ka ganyan? Ako, hindi ganyan Pag ako naggawa, hindi ganyan. Pag ako nanahe, hindi ganyan. Huwag mo hahanapin sarili mo. Hindi mo makikita yung sarili mo Kasi ang tao may kanya-kanyang kakayahan. Kung halimbawa, yung kapatid mo, nagkulang, kapos siya, maaring kapos sa isip, kapos sa abilidad, kulang sa abilidad, huwag mong hahanapin yung sarili mo sa kanya. Umunawa ka na ganun lang yung kaya ng kapatid mo. Huwag mong hanapin sa kanya yung sarili mo. Pagkatapos, Hindi nayayamot. ang pag-ibig hindi mayamutin. Meron tao mayamutin magagalitin. Pagka may pag-ibig ka, naaalis yung yamot, yung galit, yung inis. Yung inis, yun din yung yamot Tapos, Hindi inaalumana ang masama. halimbawa, meron ka nakitang masama, hindi yun ang inaalumana mo, hindi yun ang hinaharap mo, hindi yun ang dinidibdib mo. Nakakita ka ng isang bagay na masama sa kapwa mo o sa kapatid mo, palagpasin mo yun. Kung hindi ka naman napipirwisyo kung hindi naman nakakagawa ng pirwisyo sa iba, huwag mong aalumanahin yung masama. Huwag mo yun ang pagtutuunan mo ng pansin. Pero kasing taong ganon, ang tawag sa English doon, fault finder. Ang laging hinahanap yung malinong kapwa. Ang laging hinahanap yung kasalanan ng kapwa. Ang laging pinupuntusan yung nagagawa ng kapwa na masama. Pagka may pag-ibig ka, hindi mo inaalumana ang masama. Tapos, Hindi nagagalak sa kalikuan. pagka mali o liko, hindi siya nakikigalak doon. Hindi niya kaligayahan yung liko. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Ayun, ang kagalakan ng may pag-ibig, yung katotohanan. Nakikigalak ka. Pero pag mali, hindi ka nakikisama ron. Sa mali, hindi ka nakikigalak doon. Tapos, Lahat ay binabata. ayun, yung binabata, ang ibig sabihin nun, ay, nagpapalagpas ka. Nagbibigay ka ng konsiderasyon. Tapos,
lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ayan, ganyan ang pag-ibig na turo sa Biblia, mga kapatid. Lahat binabata, matiisin ka, matitiis mo yung asawa mo, matitiis mo yung anak mo, matitiis mo yung kapwa mo tao. Lahat ay tinitiis, lahat ay binabata. Ganyan ang may pag-ibig, mga kapatid. Lahat ay pinaniniwalaan. Pag may pag-ibig ka, naniniwala ka sa lahat ng aral ng Diyos. At lahat ng pangako ng Diyos, inaasahan mo. Lahat inaasahan, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis, lahat binabata. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ang pag-ibig po, pag meron tayo nun, hindi ka magkukulang eh. Hindi ka magkukulang sa asawa, sa anak, sa biyanan, sa kamag-anak, sa kapwa, pati sa kaaway. Ang pag-ibig, hindi nagkukulang kailanman. Kaya yun po, ang pangunahing aral sa iglesia. Pag-ibig, paggawa ng mabuti sa kapwa. Ibigin unang-una ang Diyos, ikalawa ang kapwa, at hanggang sa mga kaaway. Yan po ang ating dapat maintindihan sa pag-aaral natin ng doktrina ng ating Panginoong Kristo, mga kababayan. Makikisama tayo sa kapatiran, makikisama tayo sa tagalabas ng kapatiran, makikisama tayo sa ating mga kaaway, ang dapat maghari pag-ibig. 13:1 ng Ebreo. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Mamalagi nawa ang pag-ibig. Hindi isang araw, hindi 2 araw, hindi isang taon, kundi mamamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid. Dapat sa kapatiran, nandoon nakapirmi ang pag-ibig, pagmamahal. Una sa Diyos, ikalawa sa kapwa, hanggang sa kaaway. Dapat mamalagi yung pag-ibig na yon sa kapatiran. 1 Pedro 2, versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Tinanin niyo yung aral na ito. Iibigin mo, gagawan mo ng mabuti ang lahat. Tapos, igalang ninyong lahat. Alam niyo, merong mga tao, iginagalang lang yung tatay niya, nanay niya. Ang aral ng bagong tipan, iba po eh. Igalang mo lahat ng tao. Kaya ikaw, anak ka, gagalang mo tatay mo, nanay mo. Pero hindi lang yon, lahat ng tao igagalang mo. Tiyuhin mo, tiyahin mo, kapitbahay mo, matanda sa'yo, kapatid mo, igagalang mo. Igalang ninyong lahat ng mga tao. Halimbawa, ikaw naman magulang, igagalang mo anak mo. Ano ibig sabihin nun? Pag iginagalang mo yung anak mo, yung kanyang karapatan, hindi mo inaano yon, hindi mo sinisira yon. Merong magulang walang galang sa anak eh. Yung anak sinisipa eh. Yung anak niyang babae nire-rape, may galang ba yon? Ang sabi ng aral ng bagong tipan, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Matanda, bata, igalang mo. Meron siyang tinatawag na human rights. Meron siyang karapatan, inherent, natural na karapatan. Kahit alila mo, pagka natutulog na 12:00, huwag mo sisipain para magtrabaho. Kahit alila mo, pag may sakit, kaawaan mo. Huwag kang malupit. Utos ng Diyos, igalang ang lahat ng tao, pati alila mo, igagalang mo. Hindi ko mo amo ka, ikaw lang ang igagalang. Hindi ko mo magulang ka, ikaw lang ang igagalang. Ikaw na magulang, ginagalang ka nung anak mo, igalang mo naman lahat ng tao, pati anak mo. Ibigay mo ang kanyang karapatan. Huwag mo siyang iismulin. Utos po ni Kristo yan sa Biblia. Pagkatapos, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga kapatid, huwag kayo makakalimot. Walang kapatirang kasing ganda
ng kapatirang sa Diyos, dapat nating ibigin ang kapatirang ito. Maghanap kayo ng kapatirang kagaya nito. Nagpapakain sa libu-libong bisita. Yan ang baga ng iglesia. Ang mga bisita pinapakain. Binibigyan ng libreng Biblia. No? Itong kapatirang ito, nakita ko po ang epekto ng aral ng Diyos sa kapatirang ito. Natuto silang magmahal sa kapwa. Magpataan sa kapwa. Umakay ng kapwa. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya hindi mali, tama ang sabi ng Diyos. Ibigin ninyo ang kapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Tinan nyo, ang kapatirang ito marunong gumalang sa nasa gobyerno. No? Yung mga nasa gobyerno, yung gaya ng hari, ng mga reyna, ginagalang natin ang nasa gobyerno. 13:1 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ayun, maliwanag, ano? Bawat kaluluwa, ang Kristiyano, magpapasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat ang mga kapangyarihan mula sa Diyos, mga hinirang ng Diyos, aling kapangyarihan yon? Yung mga pinuno na hindi kilabot sa gawang mabuti. Meron namang gobyerno talaga na hindi naman kumukonsinti ng masama eh. Hindi sila kilabot sa mabuti. Hindi nila minamasama ang mabuti. Hindi nila inaayunan ng masama. Kaya sa gobyernong, matuwid na gobyerno, bawal ang magnakaw, bawal ang pumatay. Sa matuwid na gobyerno, bawal ang mang-api sa kapwa, bawal ang sirain ang karapatan ng kapwa. Yung matuwid na gobyerno, pagka ganun ang gobyerno, meron tayong katungkulang pasakop sa kanila. Bawa, mihingi sila ng buwis, magbuwis ka. No? Hinihingi ng gobyerno na ikaw ay bumoto, bumoto ka. Sa Iglesia ng Diyos, wala tayong pilitan. Kung sino gusto mong iboto, bahala kang mamili. Kasi pang gobyerno naman yan, hindi naman pang iglesia yan eh. May karapatan kang mamili. Bigay ng Diyos yun. Hindi kagaya ng ibang iglesia, walang karapatan ng miyembrong mamili. Ang namimili yung pastor. Sa Biblia, pwede kang mamili. Basahin natin ang 34 ni Job. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Boboto ka, piliin mo yung matuwid. Alamin mo kung alin ang mabuti. Meron kang karapatang pumili. Pero, tayo dapat pasakop sa mga matataas na kapangyarihan, sabi ng salita ng Diyos. At hindi lang tayo papasakop. Utos pa sa atin, idalangin sila para sila'y gumawa ng katwiran. 2:1 ng unang Timoteo. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Di ba utos gumawa tayo ng mabuti? Isang mabuting gagawin natin, sabi ni Pablo, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari,
at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan. Anong layon? Upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Sapagkat ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Tanyo mga kapatid, sa iglesia hindi tayo rebelde sa gobyerno eh. Sa iglesia, sumusunod tayo sa mabubuting pinapanukala ng gobyerno. Sinusuportahan natin yon, mga kababayan. Bakit? Nakakalugod sa Diyos yun eh. Para tayong mabuhay na payapa. Kaya hindi tayo aanib dun sa mga kilusang ang ginagawa lagi kontrahin ng gobyerno. Hindi tayo aanib doon. Bawal po sa ating umanib sa mga kilusan na lagi na lang laban sa gobyerno. Pero, kung kapwa-tao sila, dapat din natin silang mahalin. Dapat din natin silang ibigin. Pag nagugutom, pakainin. Pag nauuhaw, painumin. Pag humihingi ng manok, meron ka rin lang, bigyan mo. Huwag ka lang tumutol. Yun ang aral ni Kristo eh. Maging magandang loob tayo. Pero para sumama pa tayo sa ganyang mga movement, yung makakaliwa, laging may rally, may EDSA, may kung ano-ano. Huwag na tayo makihalo dyan, mga kapatid. Tayo'y sa Diyos, bayaan nyo sila kung ano gusto nilang gawin. Wala tayong masamang layunin sa kanino man. Itinuturo ko lang sa inyo yung istriktong aral ng Panginoong Hesukristo. Dahil hindi lahat ng iglesia nagtuturo nito. At hindi lahat ng mangangaral matapang magturo ng katotohanan. Merong mga duwag. Itinatago ang aral ng Diyos. Ang itinuturo yung sarili nilang aral. Aral ng Diyos ito eh. Nasa Biblia po ito, mga kapatid. Pagka nasa Biblia, obligasyon nating ituro ang aral ng Panginoong Kristo. Dapat tayong pasakop sa gobyerno. Ang gobyerno na kumukundina sa masama at ang gobyernong pumapanig sa mabuti, dapat tayong pasakop doon. Maliban na lang kung kagaya ng gobyerno ni Hitler, no? O kaya yung kagaya ng gobyerno ni Saddam Hussein, o kaya yung gobyerno ni Idi Amin. Pag gano'n ang gobyerno, hindi tayo obligadong magpasakop doon. Lumayas na lang tayo kung taga-roon ka. Pero pag ang gobyerno hindi naman gumagawa ng masama sa mamamayan, no? Gumagawa naman ng ikabubuti ng mamamayan, nagpapatayo ng eskwela, ng mga ospital, tumutulong sa mahihirap, tumutulong sa mga binaha. Pag ang gobyerno isang gobyernong marunong gumawa ng mabuti, pasakop tayo ron. Hindi lang tayo papasakop, idadalangin pa natin sila, yung mga hari, yung mga nasa mataas na kalagayan, para tayo'y mabuhay ng buong kabanalan at payapa at buong kahusayan. Aral po ng Diyos yan, mga kapatid. Ngayon, marami pa tayong dapat na pag-usapan tungkol dito Kaya lang, kapos na po ang oras. Kung itutuloy ko ito kailangan pa isang oras uli. Baka kayo masyadong mapuyat. Inaanyayahan ko na lang po kayo uli bukas kung loloobin ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Sana po makabalik kayo. Matututunan po natin ang aral ni Kristo. Kung ayaw niyong tanggapin, nasa sa inyo. Pero pag-aralan ninyo, basahin niyo po sa Biblia, isulat niyo mga talata, kung totoo sinasabi ko o hindi. May Biblia kayo sa bahay. Pag uwi niyo sa bahay, pagbulay-bulayin ninyo ang inyong mga narinig. Ang inyong mga narinig na talata, basahin niyo uli para magbalik-aral kayo sa inyong kaisipan. Makikita niyo, pagka susunod tayo sa lahat ng aral na ito, magiging mabuti tayong mamamayan. Magiging mabuti tayong kapwa-tao sa kapwa. Magiging mabuti tayong ama, asawa, ina. Magiging mabuti tayong anak, kapitbahay. At magiging mabuti tayong kaaway. Kasi meron umaaway sa atin, ayaw naman nating magkaroon ng kaaway, pero meron tayong kaaway,
magiging mabuti tayong kaaway kasi pag nagutom ang kaaway natin, papakainin natin. Pag nauhaw, paiinumin natin. Pagka nangutang, papautangin natin. Pag nanghingi, bibigyan natin. Di mabuti kang kaaway nun. Para yung kaaway mo, matauhan. Magkaroon ng pag-iisip na madala mo sa Diyos. Yan po ang layunin ng aral ng pag-ibig sa loob ng iglesia ng Diyos. Tandaan niyo po, ang pag-ibig ay ginagawa, hindi sinasalita. Obligasyon yan ng bawat kaanib sa iglesia. Hanggang dyan po muna mga kapatid. Bukas po uli. Sana balik kayo mga kapatid. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Akayin natin ang kapwa para tayo matuto ng lahat ng kabutihang itinuturo ng Diyos sa atin. Sana po, balik kayo mga kababayan. Kapatid na Daniel. Maraming salamat po. Muli ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. At ganoon din po kami nagpapasalamat sa inyong pagantabay sa atin pong ika-7 araw ng atin pong mass indoctrination na isinasagawa. Bukas po ulit, sana po ay muling nyo kaming mapaunlakan na mapagpatuloy po natin ang pakikinig ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At mamaya pong 9:30, ang atin po namang Global Prayer for Humanity ay atin pong ipinag-aanyaya para po sa inyo, sa lahat po ng ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, ay kami po'y nag-aanyaya sa inyong magsama-sama po tayo sa paghingi ng awa ng Panginoon. Minsan pa, salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli po kami nag-aanyaya para sa isang maikling panalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kabutihang loob na kami po ay inaabot mo sa aming kaliitan sa kabila ng marami naming kasalanang nagagawa. Sinisikap mong maging dapat kami sa iyong kaharian. Salamat sa mabuting pagkakataon na ibinibigay mo sa amin na makapakinig ng iyong mga aral, na makapagbabago ng aming mga buhay, magiging gabay namin sa aming mga paggawa sa araw-araw ng aming pakikisalamuha sa sanlibutan ito. Mga salitang nagbibigay ng direksyon at ng kapayapaan sa aming mga puso. Sana itimo mo ng mariin sa kaibuturan ng puso ng bawat isa sa amin, lalo na ng mga nakikinig ng iyong banal na doktrina. Pakibasbasan at bendisyonan ng aming mga kapwa. Samahan mo sila na sana'y dumating ang pagkakataon na maging magkakasama kami sa isang marapat na paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isang kapatid na kasangkapan mo sa pag-aanyaya sa aming mga kapwa-tao upang makapagbalik loob. Tulungan mo sana kaming lahat na magkatulong-tulong sa pag-abot sa maraming mga kaluluwang naghahangad ng iyong pagliligtas. Bahala ka na po sa mga kaluluwang ito na sana'y makabalik pa sa araw ng kinabukasan. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Ingatan mo kanilang sambahayan at mga mahal sa buhay. Ama, ikaw lamang ang aming pag-asa na sa sanlibutan aming ginagalawan. Wala kaming nakikitang mabuting hinaharap, kundi sa tulong at awa mo ay makasumpong kami ng tunay na kapayapaang nagmumula sa iyo. Bahala ka na rin sanang humipo ng aming mga lupang katawan. Magpagaling ka ng mga karamdaman. Lumutas ka ng aming mga suliranin. At bahala ka na po, pati na rin sa aming mga kaaway.
payapain mo po ang kanilang mga puso. At kung maaari, kung mamarapatin mo at may pag-asa pa'y magkasama-sama rin kami sa pagpurit pagluwalhati sa iyong marangal na pangalan. Sa iyo namin inihahabilin ang lahat ng aming mga kabalisahan sa buhay. Mangyari ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng iyong pagmamahal at mayamang awa sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos Ama, kadakilaan at sana ay nagkarangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas, at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikisama ng banal na Espiritu ang maghari sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailanman. Amen.